Naku po mga tol, mainit na balita itong pag-uusapan natin ngayon mula rito sa WION. Nag-warning ang Russia dito sa Amerika ng isang disastrous consequence kung makikialam ang Amerika dito sa Iran o kung aatakihin ng Amerika etong Iran. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video reaction review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Maraming nagsasabi mga tol na talagang nalalapit na ang ikatlong laban ng pandaigdigan. Well, yan ay komento, opinion ng ibang mga tao. Pero ako, hanggat maaari ayoko munang paniwalaan na mangyayari yun eh. Kasi mga tol, kung babalikan natin sa kasaysayan yung pangyayari ng WW1 at WW2, hindi talaga maganda ang dulot niyan sa ating daigdig, 'di ba? That was before na hindi pa ganun kaunlad ang teknolohiya at mga armas ng mga tao at mga bansa. Ano pa kaya ngayon mga tol? Na talagang super nag-improve na talaga yung kanilang mga eroplano, mga barko, mga missile, 'di ba? Ano pa kaya yung pwedeng magdulot nun? Dati ang labanan mga tol, sundalo sa sundalo, talagang suguran. Barilan mga tol at kanyunan lang. Ngayon mga kapatid, nakalagang may mga ballistic missile na, may missile, mga drone, 'di ba? Hindi lang basta tao sa tao. Sa tingin nyo, ano ang pwede pang maging sira nun? 'Di ba? Ngayon mga tol, marami ng mga bansa ang nai-involve dito sa mga naglalaban-laban na mga bansa. Dalawang bansa naglalaban, daming nai-involve. Diba? Sa iba't ibang panig ng mundo, labi nating nababalita ang nagkakagulo. Ngayon, eto, breaking sa WION. Russia warns US of disastrous consequences if Iran is attacked. Sabi rito sa report, mga tol, basahin lang muna natin bago natin to panoorin. Russia has issued a sharp warning to the United States cautioning that an attack on Iran would have disastrous consequences. Sabing ganon. The warning follows escalating rhetoric from President Donald Trump and heightened military activity in the region. Moscow intervention raises fears that any strike on Iran could trigger a broader confrontation involving major global powers. This breaking update looks at Russia's warning, the geopolitical stakes, and how close the crisis may be to spiraling further. Ano pa kaya ang pwedeng marating? Ano pa kaya, saan pa kaya aabot etong mga nagsasalpukan na mga bansang to mga tol? Tandaan natin magkakakampi tong mga to. Etong Iran, China, etong Russia, yung tinatawag na mga malalaking bansa. Siyempre, ang Amerika meron din mga kaalyado. Kahit sinasabi ni Donald Trump na siya daw ay hindi pro-war at gusto niya nga daw tapusin yung mga gera, pero nakita natin itong mga nakaraang nangyayari, parang hindi niya gustong tapusin ang gera. Kumbaga parang lalo niya pang pinapalaki mga tol, no? So ngayon, samahan ninyo ako, bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre, inihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Alright, so huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. While Russia has cautioned the United States of attacking Iran, it has said that the threats of new military strikes on Iran are categorically unacceptable. Moscow has slammed Washington in what it calls a subversive external interference in Tehran's internal politics. Hindi daw katanggap-tanggap. Yan ang babala ng Russia sa Amerika. Doon daw sa binabalak ng Amerika na panghihimasok o pangingialam dito sa nangyayari sa Iran. Russia threats of new military strikes on Iran unacceptable, sabing ganon, hindi katanggap-tanggap. The Russian Foreign Ministry says the US must be aware of disastrous consequences for the current situation in the West Asia and global international security. Ano kayang disastrous consequences na yun, no? Consequences for the current situation in the West Asia and global international security. In its statement, Russia says, and I quote, "Those who plan to use externally inspired unrest as a pretext for repeating the aggression against Iran committed in June 2025
must be aware of the disastrous consequences of such actions for the situation in the Middle East and global international security. This is a statement from Russia. Yung sabi ng Russia, dapat daw aware o alam ng Amerika kung ano yung disastrous o yung tipong masalimuot na pwedeng kahinatnan nitong gagawin nilang pangingialam o panghihimasok o pag-atake dito sa Iran. Kasi nga, sabing gano'n, naka-ready na, sabing gano'n ni Trump. We are locked and loaded, sabing gano'n. Professor Kuznick, thank you for staying with us. And I think Russia has Trump tells Iranian to keep protesting. Sabing gano'n ni Trump. Sabi niya gano'n sa Iranians, sige lang, pagpatuloy nyo lang yung pagpoprotesta nyo. from Russia. Professor Kuznick, thank you for staying with us. And I think Tehran accuses United States and Israel of fueling violence in Iran. Sorry, binabasa ko lang actions for the situation in the Middle East and global international security. This is a statement from Russia. Professor Kuznick, thank you for staying with us. And I think Russia has just echoed what you were just saying to us, that a lot could go wrong if United States did decide to move in Iran militarily. But let's move away from that and let's talk about the turning point for Iran. What is the turning point for Iran for you, considering now that Israel is holding a cabinet meeting to discuss what is going on in Iran, and Iran has already condemned the United States and Tel Aviv? Netanyahu came to Mar-a-Lago to meet with Trump at the end of 2025, and he urged Trump to conduct military strikes against Iran. There's a lot of information that Mossad has been actively involved in egging on the demonstrators, but the demonstrators don't seem to need a lot of outside encouragement. Conditions in Iran are the worst economically than they've been probably since the start of the Islamic Republic in 1979. Di ba inaakusahan ng Iran, di ba, na sila ang nasa likod ng mga terror group, mga terorista. Kumbaga parang ngayon natitikman nila kung ano yung lasa ng terror, di ba? Kasi ngayon mga tol, sobrang nagkakagulo ngayon sa bansa nila. At hindi natin alam mga tol kung ito ba'y pure na pag-aaklas ng masa o pag-aaklas ng sambayanan, di ba? Pag-aaklas ng mga mamamayan o merong mas malalim pa na nasa likod na posibleng merong mga grupo na organisado na sila yung pasimuno ng mga kaguluhan na to mga tol. Kasi kung pag-aaklas to ng masa, kung pag-aaklas ng mga mamamayan, ito'y dahil sa patuloy na paglala ng kahirapan, gusto nila maging malaya. So kahit saang bansa, pwede talagang mangyari yun, lalo na pag hindi na nila gusto yung kanilang gobyerno. Pero sa ibang pagkakataon naman, para maging patas lang tayo, kahit na okay naman ng gobyerno, okay naman ng isang bansa, posible pa rin mangyari yung mga ganitong kaguluhan, lalo na kung merong mga organisadong grupo na nagbe-brainwash, no, doon sa mga mamamayan para mag-aklas. Well, hindi natin sinasabi na okay itong Iran. Hindi natin sinasabi na okay yung kanilang gobyerno. Kasi nga ayon sa report, meron talaga silang hinaharap na mga economic crisis. So posibleng isa yun, mga tol, sa nag-fuel na nag-udyok sa mga mamamayan para magkaroon ng ganitong klaseng pag-aaklas. Pero yung ganitong kalawak na kaguluhan mga tol, parang ang hirap paniwalaan na hindi involved dito yung ibang mga grupo, mga organisadong grupo na makilahok o manguna, no, sa mga ganitong klaseng kaguluhan. Kasi ngayon ayon sa balita mga tol, nasa 2,000 na daw ang mga nasasawi dahil dito sa sa mga protestang ito na nangyayari dito sa Iran. Tapos mas lalo pang napapalala ngayon. Ito para sa akin hindi nakakatulong kasi yung ginagawa ni Trump. Parang mas lalo pang lumalala yung kaguluhan doon. Dahil nagkakaroon lalo sila ng lakas ng loob dahil sinasabi ni Trump na handaan niyang tulungan itong mga mamamayan at binabalaan niya pang itong Iran na kapag kinitil ninyo itong mga nagpoprotestang to, aatake kami sa inyo. So lalong tuloy lumalala yung yung mga kaguluhan diyan, no? Para malaman nyo lang mga tol, hindi tayo pro ng kahit na anong bansa.
no? There's a lot of information that Mossad Oh, yung Mossad, 'di ba? Marami daw information na itong Mossad ay kasama doon. has been actively involved in egging on the demonstrators. But the demonstrators don't seem to need a lot of outside encouragement. Conditions in Iran are the worst economically than they've been probably since the start of the Islamic Republic in 1979. So the situation is very shaky there. The government is not stable. The demonstrations are continuing, although they might have, according to some intelligence, been somewhat reduced in the last day or two. Nabawasan itong mga nakaraang araw. But there have been a lot of people getting arrested and being killed on both sides in this fighting. Dami nang nasawi eh. So you've got desperate people, you've got a shaky and somewhat desperate government relying on lethal force to suppress the demonstrators. They are also trying. Ito pa. Stop ko lang sabi ni Trump. Trump says help is on its way. Diba? Paparating na daw ang tulong. Hindi para sa Iran mismo, hindi para dun sa mga demonstrators. You've got desperate people, you've got a shaky and somewhat desperate government relying on lethal force to suppress the demonstrators. They are also trying to give certain benefits, especially to poorer Iranians. But we have not seen the Bazaris so actively involved before. We haven't seen this number of students, of the technocrats. The middle class is joining with the poor people in rising up because they don't know where their food's going to come from. They don't know where they're going to be able to, how they're going to be able to pay the rent. There's a water shortage. It's a very, very unstable situation. I'm not sure what Putin thinks he's going to be able to do to help right now, but the more threats on both sides, the more dangerous the world becomes. Alam nyo mga tol, habang nanonood ako at pinapanood ko yung mga ganito, kahit na hindi ako nagre-reaction video, kasi syempre kapag tapos na akong mag-reaction video, may nanonood pa rin ako sa YouTube o kaya sa Facebook kapag nakakita ako ng mga ganitong kaguluhan. Kasi kukumpara ko sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kahit papaano mga tol, masasabi mo, ay salamat pa rin na nasa Pilipinas ako. Diba? Salamat pa rin na kahit na punong-puno ng korupsyon itong aming bansa is nagagawa pa rin naming makalabas. Nagagawa pa rin naming makapamasyal. Yung mga anak namin nagagawang makapag-aral, makapasok sa eskwelahan ng mapayapa, diba? Alam natin mga tol na napakapanganib ng ating daigdig, no? Pero kailangan pa rin natin mga tol makita yung napakalaking diferensya para maipagpasalamat natin. Hindi tayo nangangamba na biglang may babagsak na missile katulad ng limbawa na nangyari dun sa Ukraine, di ba? Kalagitnaan ng gabi, bigla na lang may lumipad na drone at tumama dun sa isang residential building. Imagine mo yun, mahimbing kang tulog, oh. Bigla na lang sasabog yung kwarto mo. Dito naman nakikita natin, problema na nila, pambayad ng renta, pambayad ng tubig, walang kuryente, walang internet, lahat-lahat mga tol, sobrang gulo nung kanilang bansa. Tapos andyan pa yung mga banta na pag-atake ng Amerika. Yung gobyerno nila, open daw sa negosasyon pero handa raw sila sa digmaan. O biruin mo yung gobyerno nila mga tol, handa pa rin sa digmaan. Diba? Salamat na lang at nandirito tayo sa Pilipinas. Bagamat nakakaranas din tayo syempre ng pangharas mula sa China dito sa sa West Philippine Sea, pero medyo malayo-layo pa tayo sa ganitong senaryo. All right, we'll have to wait and see because in so many hours and in so many days, the situation could unfold and could change for... So ito na nga mga tol, ang babala ng Russia, no? Dapat daw alam ng Amerika kung ano ang masalimuot na pwedeng kahinatnan kapag inatake nila etong Iran. So hindi natin alam kung ano ang pinakamalalim na kahulugan nung babalang yun ng Russia. Sila ba'y mangingialam at ipaglalaban din nila ang Iran? Kapag ang US ay umatake sa Iran, sila ba'y babawi na o ito ba'y pwedeng magdulot ng World War III? No? Ano sa tingin niyo mga tol? Kasi tingnan niyo merong isang video. Ito gusto ko lang ipapanood sa inyo. Maikling video lang to mga tol, panoorin natin.
Eto sa isang video mga tol mula rito sa FB, One American News Network, sinabi ni Donald Trump na talagang desidido siyang makuha ang Greenland. Dahil kung hindi niya kukunin ng Greenland, ito'y kukunin daw ng China o ng Russia at ayaw niya daw maging kapitbahay ang Russia o ng China. So ito'y kukunin niya sa maayos na pamamaraan o in a hard way. Ito panoorin natin mga tol at kayo na bahala humusga. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. So meron daw silang gagawin sa Greenland. Etong Amerika, may gagawin sila sa Greenland, whether they like it or not, sa ayaw at sa gusto ng Greenland, gagawin daw ng Amerika to. Dahil pag hindi daw nila to ginawa, no, ang China at saka ang Russia iti-take over etong Greenland and hindi daw nila matatanggap bilang kapitbahay etong China or Russia, mga tol. Okay? I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Right? Makikipag-deal siya in a easy way, no? Balak niya atang bilhin, no, yung bawat mamamayan dun sa Greenland. Pero ayaw nilang pumayag, di dun tayo sa hard way, sabi niya ganun. Ano ba yung hard way? O, kayo na bahala humusga. So sa tingin ninyo, WW3 is coming na ba? No? Comment kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.